Sir, may updated na bilang po ba tayo ngayon ng mga casualties? Kahapon, ang reported po ay 3. Isa po sa pagbilaw, na nalunod na bata, sanggol, no? In particular, 2 pong nabagsakan ng puno, San Antonio at saka sa May Lucena. May dagdag po ba tayong bilang based on your monitoring, sir? Sir, pagdating po doon sa casualty, yung pong mga nabanggit po ninyo na mga pinsala ay under verification po ng Department of Health saka ng Office of Civil Defense and ng PNP kung ang death nito talaga ay related sa bagyo. Pero yan naman po ay aming tinitingnan na mga possibility at meron pang isa na yata na nadagdag po sa bayan po ng Mauban. So ngayon yung official documents po nila para matingnan natin kung ang death nila ay related to typhoon ay sa ngayon di pa nakarating po sa aming tanggapan para ma-forward natin sa regional level for verification. So, ano pero at least nangyari doon sa Mauban, Doc? We're still waiting for the official report po ng local government unit para po matingnan po namin. As of now po kasi ay actually wala pa nakarating po sa aming tanggapan from the local government unit na mga reports about po dito. Pati yung 3 po na nabanggit ninyo. So, naririnig and namomonitor lang po namin sa mga different sites na meron palang mga ganitong Oo, kasi nga, well, ako po yung nagpunta sa Mauban at yun, yung isang namatay nga doon, parang sinasabi, natural death. So mukhang kailangan nga talaga ma-confirm. Pero you're mentioning, Doc, Sir Mel, na talagang hindi pa nakararating yung mga report na mga nasa lokal na pamahalaan. Bakit po? May problema pa rin ba tayo in terms of communication lines, signal in particular? Bakit po nahihirapang makarating kaagad sa provincial level yung mga ganitong klaseng impormasyon po from the ground? Yung pagdating po dito sa death, maaari na inaayos pa rin po nila yung death certificate nung concerned para po, kasi based po dun sa death certificate and the spot report ng PNP, ito po yung pagbabasehan din naman ng regional level ng mga concerned offices na binanggit ko kanila. At saka yung kwento, anong nangyari, ganyan. So, siguro po yung sa death certificate, nagkakaroon lamang ng challenge na ma-forward po sa ating level para madala sa regional level. So, pero doon naman sa Mauban ay maayos naman na po yung kanila pong linya ng komunikasyon. Siguro may ilang barangay na lamang dito na kung hindi pa man maayos ay challenging or intermittent po yung kanila mga telco signal. Oo, sir. Parang isa lang yung telco na gumagana doon. Yung isa talagang hindi ho namin magamit at hindi ho kami makapag-contact, no? Gamit po yung isang telco provider. Pero anyway, baka matagal ng concern yun. Hindi lang dahil po sa bagyong Aghon. Sir, another question. Kumusta lang po yung pagbabalik naman ng supply ng kuryente? I understand talagang naging challenge din po ito over the weekend. Ano pong status in terms of restoring the power supply in the whole province of Quezon in particular? Yung pong mga area na ang provider natin ay Meralco, nakausap namin na hindi pa rin nga yata po nila ma-resupply yung buong concern nila na LGUs dito sa mainland, mostly Mauban, Sampaloc, Lucban, Tayabas, Lucena hanggang papunta ng San Pablo. So kasi meron pa raw pong ilang mga poste sila na chine-check kung safe ng padaanan ng linya. So yun po ang na-report po sa amin. Pero pinangako naman po sa atin na they are doing also their best para ma-provide na rin syempre yung linya ng kuryente. So dito naman po sa ating mga Polillo Group of Island na huling dinaanan ng bagyo, ang provider naman natin dito ay Kiselco. Ganun din, same with the concern na ini-implement po muna nila ang pag-check isa-isa dun sa mga linya ng kuryente, lalo na po dun sa mga barangay na malalayo. Kaya hindi pa nila maibalik ng dire-diretso or agad-agad yung kuryente nila dito. Meron po bang ibinigay na timeline itong mga power providers po natin dyan sa mga nabanggit po na areas? Kasi parang kahapon na understand, may binabanggit po si Gov na 72 hours bago daw maibalik nga yung supply ng kuryente sa mga affected towns and municipalities nga, towns and cities nga po, no? Ito po ba yung nabago or mas mapaaga? May ganun po bang klaseng, kumbaga commitment, Sir Mel? Yes.
initially, yan po yung kinumit ng Meralco sa pamahalang panlalawigan. So, we'll see po sa kanilang actions. Siguro naman mapapabilis at mayroon, let's say, for Polillo Group of Islands, meron naman ng transportation kasi pinayagan na yung pagbiyahe ng mga RoRo. So, kung ano mang kailangan nilang supply or technical persons kung kinakailangan ay makakarating na doon. So, maybe mas mapaaga po ito. Pero doon sa mga barangay talaga, kasi sermon ngayon kasing umaga ay magkakaroon din kami ng aerial assessment doon sa Polillo Group of Islands. Kasi hindi pa natin ito narating after the typhoon kasi wala nga pong biyahe. So, we'll see kung gaano ka-devastated yung sa signal number 3 na tumama po dito. Kasi dito sa mga nakikita natin sa social media, signal number 1, number 2 lang po kasi yung naramdaman natin dito. So, we're anticipating na mas malakas o hopefully hindi. Pero yun ang posibleng mangyari na mas malakas yung naramdaman doon sa Polillo Group of Islands. So, makikita po natin ngayon kung talaga bang kaya hindi maibalik ay maraming putol, maraming tumbang mga poste, or may mga nakasangyat na mga sanga. So, titingnan po natin ngayong araw kasi pangalawang araw na po namin ito for aerial damage assessment to determine nga kung gaano na talaga kalawak yung affectation sa province. Kumusta po yung first day ninyo ng aerial assessment na sinasabi, sir? Ayan, so sa first day assessment natin, dito muna nag-focus sa mainland, mostly yung mga nagkaroon ng flooding. So, nakita natin and up to Dolores, Quezon, yung malapit sa bundok ng Banahaw natin, and landslide sa Sampaloc. So, nakita natin na yung hangin hindi masyadong nakapinsala doon sa mga structures natin. Even sa maliliit na tahanan, na bahay, yung mga row houses, hindi naman. Pero of course, yung mga light materials na tahanan, ano talaga yun, sira. So, but we're comparing it to the previous typhoons na talagang lipad ang maraming yero. Pero dito, ang kay Aghon, may mga nasira pero hindi masyado ang structures. Pero yung ating mga sakahan, niyog, saging, palay, talagang sirang-sira. Kasi sa niyog, mataas yung niyog natin at solo-solo naman lagi ito. So, sira talaga siya sa hangin. No? So, ito namang sa ibaba, yung tubig ang naramdaman ng ating mga kababayan. So, kaya maraming binaha. Kasi siguro anticipation nila, hindi masyadong malakas yung hangin. So, hindi nila napaghandaan na yung tubig pala ang dadating sa kanila. Ganun din naman yung ating mga produkto ng agrikultura. Yung tubig din ang sumirap talaga sa kanila. Opo. Sir, please put your phone on hold lang po ha. Kailangan namin magkaroon ng very quick commercial break. Mabilis lang po ito, sir. Meron pa po kami mga tanong lamang and other gustong malaman no, tungkol po dito sa mga epekto nga ng Bagyong Aghon, in particular sa Quezon Province. Please stay lang po, Sir Mel, sa inyong linya. Mga kapatid, 5:46 po na umaga. Mabilis lang po itong commercial break. Magbabalik po ang Bangon Bayan with Mon. Diyan lamang po kayo. Pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan, pinaninindigan. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Gising na gising ka na ba? Bangon Bayan with Mon! Bangon Bayan with Mon! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito na tayo sa totoo. Good morning! Sabi sa inyo mga kapatid, mabilis lang po ito ha. At kasama pa rin po natin sa kabilang linya si Dr. Melchor Avenilla Jr. na siya pong head ng PDRRMO ng Quezon Province, also known as Sir Mel or Doc Mel. Doc Mel, magandang umaga po ulit. Salamat sa paglalaan po ng oras sa amin. Sir, bukod po sa kuryente,
tubig, isa rin po yan sa concern ng marami, no, dito sa mga naapektuhan nga po ng bagyo. Kumusta lang po ang supply ng tubig in terms of or after the typhoon? Ayan, so valid po yung concern. So ipagpaumanhin po sa ating mga kababayan. Ano po, ito naman ay sinisikap ng ating third-party provider. So may commitment din naman sa pamahalaang panlalawigan na ma-provide nila po ito ng pinakamabilis. But habang ginagawa po nila ito, ay ang pamahalaang panlalawigan, nag-request na po tayo ng mga additional assets na magamit na makakatulong sa pag-water rationing natin dito sa ilang mga barangay na wala pa pong tubig. Alam po natin, hindi po ito long-term, pero at least ngayon siyempre, ang sa atin naman po ay yung part nila ay siguro naman ginagawa nila yung provider dahil mag-commit na po sila. So, habang naghihintay, hindi naman pwedeng wala tayong gagawin sa pamahalaang panlalawigan. So, yun nga po, minabanggit ako po na water tanker na tutulong sa water rationing po dito sa mga barangay po natin na malalapit na wala pong supply ng tubig dito sa Lucena, portions po ng Tayabas, at mayroon pa rin yatang ilan sa Pagbilao. So, iikot po ito, makakatulong para at least makapagdala ng maayos at inuming tubig puro sa ating mga kababayan. Ako, malaking tulong po yan, sir, kasi sa Mauban nga po na pinunta namin kahapon, problema din nila yung tubig doon. So kung may mga ganitong klaseng water tanker na i-deploy sa mga affected towns or cities, talagang malaking bagay sa mga kababayan natin, lalo yung mga naglilinis. May mga evacuees pa rin po ba tayong nananatili sa mga evacuation center o nagbalikan na po lahat sa kanilang mga bahay? 2 days after the typhoon, mas malamang po nito ay kung kahapon 95% yung ating umuwi. Mas marami na po siguro ang umuwi nito dahil kailangan na talaga nilang maglinis. At safe na rin naman kasi na-lift na po yung typhoon signal sa buong lalawigan. So, ligtas na po sila makakauwi. Sir, base po sa ginawang initial assessment nga po, aerial assessment, insidente po ng mga landslide, marami-rami ba? Kasi kahapon po, nahirapan din kami pumasok initially sa bayan ng Mauban dahil po yung unang naming dinaan ng kalsada, well, maagang-maaga pa naman yon, talagang hindi po siya passable. Pero after daw certain number of hours, naging passable na po yung kalahati ng daan. No? Gaano karami ho mga insidente ng landslides ang naitala ko natin at saka ganon din po ba kagrabe gaya po ng mga nagdaang bagyo? Nagkaroon ng landslide ang naitala natin na major or yung naka-apekto ay yung doon lamang naman sa Sampaloc, Quezon. Yung tinutukoy niyo po na papunta sa Mauban, Quezon. So, ito po yung nagkaroon lamang ng major na landslide. At yung iba naman, through the aerial damage assessment, nakita natin may mga landslide din, yung mga bundok, yan mga ganyan, tabi ng ilog. Meron mga nangyaring landslide. Mabuti naman at wala po mga communities na tumitira, hindi naka-apekto. Nadala na lamang siya ng tubig. At wala ring daang naapektuhan, no? Yung mga landslide na nakita po natin. Wala ring daan na naapektuhan, sa ilog siya bumagsak. Kasi alam naman natin mga kapatid, ang Quezon Province talagang napapalibutan din po ng mga bundok, no? Kaya talagang isa to sa mga common concerns ng ating mga kababayan. Sir, isa pang comment nila or parang naobserbahan, yung grabe ho nung ragasan ng tubig, parang wala ng mga puno na humaharang sa mga sa flash flood na nangyayari. How do you at least assess this comment or concern? Yung pagdating po naman sa deforestation natin, ito naman ay hindi lang concern ngayong taong ito, kundi halos parang nitong nakaraang dekada ay ito na po ang nagiging concern natin. Pero kami po sa pamahalaang panlalawigan, through our Provincial Government Environment and Natural Resource Officer, Sir Jan Lozano, ay talagang nakatutok sa reforestation. Kasi sabi nga po natin, di naman na tayo makakaiwas dito sa mga ganitong sitwasyon. So, nakafocus na lamang kami kung paano i-mitigate, of course, i-prevent yung mga ganitong instances. Pero habang naghihintay na lumaki, tumaas, at makatulong ang ating mga pananim, ay dire-diretso po hindi tumitigil at sinasabayan po natin ng mga information campaign, paghihigpit ng mga instrumentalities para masigurong maprotektahan po ang ating puno. Ang ating naman pong PGNRO ay talaga, Sir Jan Lozano, and of course our Honorable Governor, ay tinututukan po ang bagay po na ito.
Meron pa rin po ba mga insidente ng mga illegal logging, sir? We'll verify that with law enforcement agencies. So, sila po siguro ang nararapat na magano po nito. Okay. Sir, ayan, Lucena City, isa rin po ito sa pinaka naapektuhan nga rin po ng mga pagbaha at ang pinakauna pong tinamaan ng pagbaha, mga subdivision. Bakit ganoon? Ano po nangyari? First time po ba yun na tumaas yung tubig sa mga ganitong klase ng lungsod at mga subdivision sa una pang naapektuhan? Yung pong ilang barangay dito sa Lucena na naapektuhan po ng pagbaha ay previously talaga nagkakaroon na ng pagtaas ng level ng tubig. Yung ilang naging incidents lamang ay mga bago. No? Yun yung nasa subdivision. Pero yung barangay Kota, barangay Dalahican, dito sa may spillway, talagang halos bawat typhoon nagkakaroon na yan ng pagtaas ng tubig. Pero dito sa Market View kasi tabing ilog din. Pero yung nasa subdivision ay base sa pakipag-usap natin, parang 1998 or 1990s pa yung sinundan bago yung ngayon uli na pagbaha. So, maraming factor, maaari binanggit nyo po kanina na deforestation and then yung malakas na buhos ng ulan. And of course, dito naman kung tingnan natin yung sa communities, may factor din na hindi napaghandaan talaga yung buhos ng tubig. Kasi alam natin, El Nino. So, ang mga communities natin medyo kampante. So, kasi dun sa likod ng communities ay merong creek. So, maaari yung creek ay hindi na rin nalinis. Mayroong mga nakabarang puno, mayroong nakabarang same with the drainage system. No? Kasi tag-init hindi na monitor na napupuno na pala ng basura, napupuno ng lupa yung kanilang drainage. So, nung dumating ang tubig, edi walang puntahan. Hindi makapunta sa dagat. So, ito yung mga pinagsama-samang factors kaya tumaas ang tubig. Kaya kung mapapansin nyo rin po naman na mabilis na wala. Mabilis nag-subside ito. Hindi tumigal ng 24 or 48 hours ang tubig. So, nung nagtulong-tulong na yung community para maalis yung mga nakabarang ito, ayan, nag-subside na rin. So, tumaas ang tubig nung araw and then umagahan ay wala na rin. So, naglilinis na sila nung umaga. In fairness, mga kapatid, hindi nga po umabot daw ng halos isang araw yung mga pagbaha. Wala ngang talagang hindi umabot ng malapit sa isang araw yung mga pagbaha. Even sa Mauban na mataas po, lampas tao yung level ng tubig. Pero sir, i-clarify ko lang, ano po yung mga nakabara? At bakit po hindi natin ito nalinis pala nung mga sana mas wala pang ulan, mas maalis yung mga ganong klaseng bara. Ano po yung mga barang binabanggit natin? Lupa po ba o ano pong bara ito? Yeah, so ang assumption natin or ang nakikita, so El Nino, so yung ating mga lupa ay sa paligid ay tuyo, buhaghag, So, pag ito ay dinaluyan ng tubig, dahil ito ay buhaghag, hindi siya yung dikit na dikit kasi siya ay saturated. So, ngayon, pag yung buhaghag na lupa ay dinaanan ng tubig, madadala ito, kumbaga, kahit naman, lalo na subdivision, so wala diyang mga puno, yung natitirang mga lote na bakante at walang naka-structure, walang semento, yan yung madadala papunta doon sa drainage po natin. So, yan yung ilang mga bagay. And of course, hindi na rin maiwasan talagang may mga basura na naka-apekto sa ating drainage. Okay, so yan, sayang. Anyway, pag gumanda-ganda po panahon, medyo naulan ulit sa Lucena, sir. Pag gumanda ang panahon, dapat talaga balikan lahat ng mga drainages yan, linisin po, no? Sir, panghuli na lamang, ano po ang pangangailangan ngayon ng mga kababayan po ninyo dito sa Quezon Province, lalo po yung mga badly hit towns and cities? Ayan, so para po sa ating mga kababayan at may kakayanang tumulong, even the national government, as bagay ang national government naman, dire-diretsong support. So sa ating mga NGOs, CSOs, or anyone na may kakayanang tumulong, ngayon po ay mukhang ang mas nangangailangan natin doon po sa kanilang mga construction materials, pagkasaayos po na kanilang tahanan, lalo na po yung doon sa Polillo Group of Islands na nag-hit ang typhoon. So yan, construction materials at syempre yung pagkain at malinis na inuming tubig. Yung po kasing damit para doon sa mga nabasaan ay hindi po ito ini-encourage ng DSWD na ipamahagi po natin kasi minsan naiipon lamang dahil ayaw na rin namang kunin ng ating mga kababayan kung yung damit na ibibigay po natin. So
pwede po nating itulong yan, pagkain, inuming tubig, and mga construction materials. Okay. Yun naman pong mga emergency shelter assistance ay yan po ang sagot na ng government. Okay. On that being said, maraming salamat po, Dr. Melchor Avenilla Jr.